It's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? Matapos ang ilang taong paghihintay ng mga Pilipino sa pangako ng Pangulo at ang pagdedeklara ng food security emergency sa butil nitong Pebrero 2025, inilunsad na ang Benteng Bigas Meron na program ng administrasyon. Puspusan ang papasalamat ng ating mga kababayan na nakikinabang ngayon sa 20 pisong kada kilong bigas na nabibili sa mga kadiwa stores ng ating Pangulo. Mas na pagkakasya na daw nila kasi ang kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw nang hindi nabibitin ang pagkain ng kanilang pamilya. Pero dahil sa timing ilang araw bago ang 2025 midterm election, kinuyog ng mga kritikong nagsasabing pampapogi lamang sa eleksyon, ang programang itinigil din kinabukasan at itinuloy lamang makaraan ng halalan noong May 13. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Nung siya'y nangako na 20 pesos ng bigas, ang mangyayari ay yung market price mismo ay bababa sa 20 pesos. Pero bakit nga ba ngayon lang ito na ipatupad ng pamahalaan? Sabi ni Pangulong Marcos, inatupag muna niya ang pagpapalakas sa lokal na produksyon, inagapan ang panay importasyon at inabutang smuggling na kinasasangkutan umano ng ilang opisyal. Dahil ang nag-i-smuggle, mga opisyal din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Mula sa Visayas, mabibili na ngayon sa kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila at iba't ibang lalawigan ang benteng bigas na pinagtutulungang isubsidize ng lokal at nasyonal na gobyerno para muna sa piling plato ng mga Pilipino. Dahil limitado, tinataningan na ng mga kritiko ang programa na target mapagbilhan ng lahat ng huwana at uwana. Pero pagsalag sa kanila ni Pangulong Marcos, Hindi lamang po sa kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up stall na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna, doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Sa panig naman ng mga magsasaka sa lokal, kasama kaya sila sa naipapanalo ng programang ito ng pamahalaan. Talagang ramdam ng ating mga magsasaka yung pagbagsak ng presyo ng kanilang palay kahit napakaganda yung ani nila dahil walang kalamidad ay nabili ng 14 pesos per kilo ang kalakhan sa ani ng ating mga magsasaka. At nangyayari na ngayon, no, hindi lang 10 pesos kundi meron pang 7 pesos na narinig tayo na presyo ng palay dito pa sa Luzon. Bagamat namaga ng 1.4% ang inflation noong Hunyo, bumulusok ng 14.3% ang presyo ng butil ng pinakamababa raw simula 1995. Sabi ng PSA, may pagbaba sa presyo ng gulay at ibang pagkain noong isang buwan. Pero tumaas ang presyo ng ilan kagaya ng karne ng baboy na sumipa pa ng halos 500 piso kada kilo sa ilang palengke sa Capital Region. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo kaysa noong Mayo 2025 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 3.2%. Ito ay may 63.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Kabilang naman sa nagpabilis sa inflation ang mahal na presyo ng petrolyo, nasabi ng mga jeepney driver na uuwi sa pagkawala ng 250 pisong kita nila sa arawan. Noong ika-24 at 26 ng Hunyo, lalo raw silang binugbog na magpatupad ng mahigit 5 pisong taas presyo sa diesel, epekto ng tunggalian ng Israel at Iran. Kahit kasi napauo ng Department of Energy ang mga oil company na utay-utayin ang malaga
malakiang taas presyo, wala naman anila yung pinagkaiba sa lantarang panluloko. 26 years nang umiiral ang old regulation law. Sa loob ng 26 years, napatunayan na hindi siya nagsilbi sa interes ng mga driver, mga operator, hindi rin siya nagsilbi sa interes ng mga mamamayan. Simple lang ating panawagan. Pag-imbedasura ang Wilkerson Law. Bababa lahat ang mga serbisyong palipunan, ganoon ang mga kuryente, tubig, pagkain, dahil ito ugat sa kahirapan. Nangako ang Transportation Department ng agarang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tinamaang sektor. Kasabay ng pakiusap sa mga grupo na wag na sanang magprotesta dahil may paparating naman daw sa kanilang tulong. Pero ang magsisilbi lang sana nilang salbabida naging pampalubog palalong bato ng hindi itinuloy ng gobyerno dahil hindi naman daw pumalo sa 80 dolyar ang kada bariles ng crude oil sa pandaigdigang pamilihan. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Hindi maikakaila na kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon nakatitikim na mga Pilipino ng mas murang butil ngayon. Pero bigas nga lang ba ang batayan para masabing mura ang laman ng inihahaing plato ni Juan? Para sa The President's Agenda ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.